Hey, good morning po mga kapatid at isang magandang umaga na naman po sa ating lahat ngayong araw po ng Friday, August 29, ngayong taon ng 2025. At tayo naman po ay anuman ang panahon, tayo po ay dadako sa ating devotion in God's willing. At sabi nga ay at dito sa ating talakayan ngayon ay tayo po idadako sa Proverbs 16 verse 3. Sabi nga ng ating title ngayon, yan, the divine blueprints, when faith shapes your, the divine blueprints, when faith shapes your divine future. At ngayon po, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan at pangungunahan sa pananalangin ng aking partner. God's morning muli mga kapatid. Hallelujah. O Lord, tayo po ay manalangin. Panginoon, naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa proteksyon na binigay mo sa amin kahapon sa napakalakas na ulan. At ganoon din po sa proteksyon na ibibigay mo ngayong araw na ito. Panginoon, pinapanalangin po namin sa inyo, dinudulog po namin sa inyo ang aming mapag-aaralan ngayong araw na ito. Samahan mo po kami at kalugdan ng iyong banal na Espiritu. Nang sa ganun po ay lubusan namin itong maunawaan. Dahil kung hindi po ninyo gawa at hindi po gawa ng inyong banal na Espiritu ay wala po kaming maunawaan at wala po kaming maiintindihan sa lahat ng ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagre-reveal sa amin ng mga katotohanan na naaayon sa iyong mga plano at sa plano mo lang kami mananahan, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ngayong araw na ito upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng hamon na aming kakaharapin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na unconditional love at pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, praise God. Sabi nga po dito sa ating pahayag, commit your works to the Lord. Or submit and trust them to Him. And your plans will succeed if you respond to His will and guidance. Yun po ang napakagandang alamin natin. Paano nga ba yung kalooban ng ating Panginoon Diyos ay makikita natin? At ano nga ba ang talatang ito? At dito po sa ating binasang talata, dito sa Proverbs 16:3. Ito po ay sinulat ni Solomon. Si Solomon po ay anak ni Haring David. At sabi nga ay hiniling niya sa ating Panginoon Diyos ang karunungan para maglingkod sa kanyang bayan. Tingnan po natin yung talata mula doon sa yugtong ito, para makita lang natin ano yung background nito, bakit nagkaroon ng ganitong wisdom si Solomon. At ito po yung pahayag. First King 3:9, unang hari. First King. Teka lang. 3:9. Yeah po. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Yan po yung yugto na kung saan ay humarap si Solomon sa Panginoon at sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ay sige, humiling ka kahit anong gusto mo. Hindi ko yan yung genie sa Aladdin. Hindi po. This is an intervention ni Solomon. Dahil by that time ay siya na po ang crowned, nasusunod na maging hari. Is a crown prince. At malapit na hong sabi nga ay kumbagang sa ay nilipat na ho sa kanya ang korona ng pagiging hari ng
ating si Haring David, no? At doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang ating Panginoon Diyos. At maganda ho yung kanyang hiniling, no? He pray for wisdom, no? At dahil dito, ginawa siyang the wisest man who ever lived. Tingnan po natin yung sumunod na talata naman mula po dun sa Kabanata 4, verse 29 to 34. 29. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang pinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. 30. Ito ang higit na karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. 31. Mas marunong siya kaysa sinumang tao. Mas marunong siya kay Ethan na mula sa angkan ni Isra, kina Herman, Kalkol, Dharma at mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. 32. Siya ang may akda ng 3,000 salawikain. Kumatha siya ng 1,500 mga awitin. 33. Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng mga uri ng halaman mula sa sidar sa Lebanon hanggang sa hisopong tumubo sa pader. Ipinapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Gayon din ang tungkol sa ibon at mga isda. 34. Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapupunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya'y mapakinggan. Ganun po siya katalino. At ganun katalino ang nagsulat ng pinag-aaralan natin ngayon, no? And that is the wisdom na ibinigay ng Panginoon Diyos, no, sa isang taong lumapit sa Panginoon. At ang Proverbs nito ay koleksyon, sabi nga, ng mga practical na wisdom, no? Kaya nga napakasarap pong pag-aralan ng Proverbs, no? At sabi nga, ito po ay nagtuturo kung paano mamuhay ng ayon sa takot sa ating Panginoon Diyos, no? Hindi lang para maging matalino, kundi para mag-reflect o ma-reflect natin ang ating choices sa puso ng ating Panginoon Diyos, no? Paano natin siya maiintindihan, no? At dito sabi nga po doon sa chapter 16, no, pinangusapan po doon ni Solomon ang sovereignty, ano ho. At basahin na lang po natin yung buong chapter na yon, no? Chapter 16, no? Para lang maintindihan po natin ang ultimate control ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay, kasama na ang plano natin, no? Kaya nga po dito sa ating tinatalakay na ito, dito para maintindihan natin at lubusan nating maunawaan anong mensahe ng Panginoon Diyos sa atin. Paano nga ba ito natin makikita ang divine blueprint na ito? Noong panahon po na yun, ni Solomon, marami pong hari at tao ang umaasa sa sariling lakas at diskarte para magtagumpay, no? Pero dito, no, sinabi po ni Haring Solomon, no, sinabi niya, commit your works to the Lord. Para bang sinabi dito na hindi tayo superhero. Kahit gaano pa tayo kagaling, gaano pa kalakas ang puwersa na meron tayo, kung wala tayong humility na isurrender ang lahat sa ating Panginoon Diyos, pwede pong mag-crumble ang anumang plano na ating nasa isip. Sa ating panahon ngayon, pareho tayo ng struggle, no? Gusto nating kontrolin ang future natin. Maging ito man ay sa ating career, sa pamilya, sa finances, piling natin kailangan, na sabi nga nung hustle harder, ano ho? Kailangan po nating talagang mag-hustle harder para ma-achieve ang mga pangarap. Ano nga po ba yung hustle harder? Di po ba? Ang hustle harder ay nangangahulugang magtrabaho ng masigasig o magsikap ng higit pa para makamit ang isang layunin. Pero, tandaan po natin, ang sabi ni Solomon, hindi mag-work ang plano mo kung hindi mo isusuko ito kay God.
Lahat ba ng plano natin isinuko na natin sa Panginoon? Let's understand. Ano nga ba at paano nga ba natin ginagampanan ang pagsuko na yun? Ang tanong dyan ay bakit? No? Kasi ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng buong picture ng buhay natin. No? Kahit ang mga failures o delay sa ating buhay, kung ilalagay mo sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng yan, magiging parte yan ng kanyang blueprint para sa iyo. Ibig sabihin, lagi siyang merong plano sa atin. Tunghayan po natin. No? At sabi nga ay huyagin natin ang talatang ito. From the first word, sabi doon, commit your works to the Lord. Ano nga po ibig sabihin nito? Ito po yung surrender kay Lord, hindi control. Sa mga nagte-take note, take note po natin. Surrender kay Lord, hindi control. Hindi lang basta sabihin natin, Lord, bless my plan. Di ba? Pastor, pag-pray mo ako. Pero deep inside, ikaw pa rin ang nagdidictate. Tingnan na po natin yung misunderstanding. Di ba? Lagi nating nagagawa ito. Pastor, pag-pray mo ako. O kaya, nag-pray ka kay Lord. No. Lord, bless this plan. No. Tapos, go na agad. Akala mo automatic na mag-work ang lahat basta nag-pray ka. Okay, clarification. Hindi lang basta dasal. Ang commitment ay kasama ang aksyon at pagsunod. Sabi nga sa James 2, verse 6. Pinag-aralan po namin yan kagabi. Sige po, tingnan natin. James 2, verse 26. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya po doon, faith without works is dead. Ibig sabihin, dapat nagtitiwala tayo sa Panginoon habang tayo ay kumikilos o nagtatrabaho. Sabi nga, yung pagtatrabaho natin, hindi lang yung basta trabaho, kundi masigasig, masipag. No? Sabi nga po, ang commitment ay total submission. No? Pag committed ka sa isang bagay, total submission. Committed ka eh. Ano man ang resulta niyan, basta committed ka. Kaya nga po, ito po yung ibig sabihin na ibigay mo sa ating Panginoon Diyos ang career, relationship, at finances. Kahit na mga pangarap mo. Parang sinasabi mo, Lord, ito po ang dreams ko, pero your will be done. I-take over mo ito. Ikaw po magmaneho ng buhay kong ito. Punta naman tayo doon sa isang bahagi, yung trust and hassle. Paano nga ba natin ito ipagkakaloob yung ating pagtitiwala at paano yung mga hassle? No? Sabi nga, maraming hassle. No? Tayong mananampalataya po o tayong mga tagasunod natin Panginoong Kristo. Dapat ang mindset po natin ay ito. Oo, gagawin ko ang best na ito. Pero, hindi ako magiging paranoid kasi alam kong si God ang final say. Sabihin, sige, kung anong abot ng iyong kamay, go. Kung anong abot ng iyong paa, go. Kung anong abot ng iyong kaisipan, go. Pero, ang pagtitiwala natin ay kay Lord pa rin. Diba? Lagi nating napangungusapan ang isang word ni Haring Solomon sa isang wisdom na binigay sa atin ng Panginoon doon sa Proverbs 3, 5, 6. No? Ano po yun? Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananahan sa sariling karunungan. 6. At sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. On the first verse, sabi doon, trust in the Lord. On the second verse, sabi doon, is commit your works to the Lord. No, ganun pa rin. No, pinapakita ang bagay nito. Trust and commit. No, hindi mo masasabi ang isang bagay na naniwala ka pero wala kang commitment. Maraming Kristiyano naniniwala pero walang commitment. Hindi siya committed. Loose, very loose ang faith. Yung minsan isang bagay po na sa buhay ng isang tao, no, ay nandun sa isip niya yung mindset na lahat ng plan ko ay magtatagumpay. Naintindihan ko na yan, nasa akin na si Lord. Lahat ng plano ko magtatagumpay. Misunderstanding. Tingnan po natin. Minsan, inilalagay natin kay Lord
pag inilagay natin ang isang bagay kay Lord, pinanalangin natin, laging iniisip natin, sure win na to. No? Akala mo parang magic na lahat na gusto mo ay ibibigay ng ating Panginoon Diyos. No? Kaya marami po nag-fail dyan. No, i-clarify natin. Tandaan po natin, ang success dito ay ayon sa will ng Lord, hindi sa will mo. Kung nagawa mo ang pinagagawa ng Panginoon Diyos, makikita mo yung success. Bakit parang it looks like I failed? Why? Kasi hindi mo nakita yung ginawa ng Diyos. Kasi you're always looking doon sa ginagawa mo. Sa result ng ginagawa mo. Sa result ng so-called na sabihin, ipinag-pray ko naman. Hindi lahat po ng gusto o yung gusto mo ay para sa'yo. Minsan, may mas magandang plano ang Diyos. Kaya dapat open ka sa direction niya. Hindi lang sa gusto mo. Yan ba ang direction ni Lord sa buhay mo? Minsan, kahit feeling mo, ang bagal ng progress. Pero ang pagtitiwala sa kanyang timing, yan po ang secret. Pag naniwala at nagtiwala ka sa timing ng Diyos, yung 100 hakbang mo, isang hakbang lang kay Lord. Ibig sabihin, yung effort mo na 100, pwedeng isang effort lang yan kung nagtitiwala ka sa Panginoon Diyos. Punta tayo doon sa ikalawang word ni Lord. Your plans will succeed. Dahil nandun na rin naman tayo. No? At isang katanungan po dyan, success ba ay yumaman o magkaroon ng fame? Again, hindi po masama ang pera. Ang nagpapasama po sa pera ay ang pagmamahal mo sa pera. Okay? Pag masyado mo nang minahal ang pera, ibig sabihin, ang tanda po ng minamahal mong pera, mas takot kang mawala ang pera kesa sa Diyos. God success o word success? Ano nga ba ito? Tunguhan po natin. Ang success ayon kay God ay fulfilling His purpose for you. At yan po yung nilalayon ng ating paksa ngayon. Pwedeng ang plano mo ay mag-abroad, pero baka ang purpose naman ng ating Panginoon Diyos ay mag-serve ka muna sa church. Pwedeng ang goal mo ay ma-promote, pero baka ang gusto naman ng ating Panginoon Diyos, turuan ka muna niya ng humility. So, ulit tanong, success ba ay yaman o fame? Kalimitan, sabi nga, kapag nagtagumpay ako, di ba, nasasabi natin niya, kapag nagtagumpay ako, yayaman ako at sisikat. Minsan, nakala natin yun na yung success. No? Sabi nga, akala mo ang sukatan ng success ay pera at popularity, no? Remember Alexander the Great, no? Kung paano niya ipinakita ang kanyang libing, na nagpapakita na anuman ang kanyang yaman, anuman ang mga taas ng tao na nasa kanyang, di ba? Yung lahat ng matataas na religious leader, yun ang nagbuhat ng kanyang kabao, lahat ng doktor na kanyang nasa kanya na lahat, kayamanan, lakas. Pero sabi nga niya, when we die, we are all empty-handed. Wala tayong madadala kahit ni isa. Ang mabigat nun, kung wala sa iyo si Kristo, sabi ng Biblia, sa impyerno ka pupunta. Kung wala kang relasyon sa Panginoon, kung wala kang commitment sa Panginoon, sa impyerno ang punta mo. Mga kapatid, ang tunay na success ay pagtupad sa purpose ng ating Panginoon Diyos. Pwedeng hindi ka maging milyonarya, pero kung ginawa mo ang gusto niya,
sigurado ako, successful ka na. Sabi nga sa atin, di ba, ng Matthew 6 verse 33? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa word na yon, sabi doon is pagsikapan. No? Pagsikapan na mapasa atin ang kaharian ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God, no? And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito po pinapakita na makita po natin na ang buhay natin ay ma-establish ng ating Panginoon Diyos. At kung tayo ay established by the Word of God, established tayo sa kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, no, you will be unshakable. Kapag ang Diyos ang nagpatibay, kahit magkaroon ka ng trials, hindi matutulog ang plans mo. Sabi nga, tulad ni Joseph the Dreamer, di ba? Sa kabila ng pagkaalipin niya at pagkakulong, naging prime minister po siya dahil sa divine blueprint. Ito yung ating pinag-uusapan natin. No? Tingnan po natin, Genesis 50 verse 20. Masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon. No? Imagine natin, short story lang dito. Inalipin siya ng kanyang kapatid, no, pinatapon, halos parang pinatay na, ginawa ng masama, everything naranasan niya. Pero the thing is, ang purpose pala at inalaw ng Panginoon ang bagay na yun kasi siya ang magliligtas sa buong Israel. Bakit? Kasi merong 7 taong kagutuman by that time. At dahil sa lugar ng Egypt, doon napunta ang mga Israelita. At dahil sa pumumuno ito ni Joseph the Dreamer. At sabi nga, sa buhay natin ngayon, minsan itatanong natin yung mga plano no? Bakit kaya nangyayari sa atin to? Bakit kaya ganun? No? Sabi nga, no, doon sa sumunod na talata, if you respond to His will and guidance. No, paano maging responsive kay God? Yan ang magiging sunod na tanong natin. No? Okay. Pagka ikaw ay laging nananalangin, samahan mo po ito ng obedience. O sabihin na natin, pray and obey. Ano po magiging resulta niyan? Success formula. Hindi po pwedeng, Lord, gusto ko po ng guidance. Pero ignore ko lang po muna yung conviction. May conviction sa iyo ang Panginoon. Gawin mo ito. No? Alis mo muna. Ignore ko muna itong conviction sa heart ko na ito. No? Tandaan po, pag narinig natin ang tinig ng Panginoon Diyos, binibigay po niya yung conviction sa atin. Kung ano po yung dapat natin gawin. No? Marami po akong nakilalang tao na talagang grabe ang conviction, no, sa Panginoon. No? Doon nakikita natin yung direction ng Panginoon Diyos. At dito, nagpapakita po ito na dapat active ang faith o ang pananampalataya ng isang tao. Kapag sinabi ng ating Panginoon Diyos, mag-forgive ka, gawin mo ito. Mag-forgive ka. Kaya nga pag ikaw ay laging na-attend ng Bible study, ng mga devotion na katulad nito, nagigising ka ito pala yung direction ng Lord. No? Tayo, nagigising tayo. Ito pala yung, ganito pala yung gusto ng Lord. Lord, hindi ko kayang gawin no? Yan, may struggle ka na yan. Pero tandaan mo, pag yan ay sinasabi ng Panginoon, gawin mo. Kapag sanibahan ka mag-serve, gawin mo. Alisin po natin sa isipan natin yung instant resulta. No? Kasi po minsan, ang nasa isipan natin, yung inilagay ko na kay Lord. So, dapat bukas, nandiyan na yung success. No? Di ba yung mindset na yun? Lord, bukas okay na yan. No? Akala mo, parang instant noodles ang pagpe-pray o yung pagka tayo ay merong
sabi nga ay kinukommit natin kay Lord, no? Parang instant noodles agad na pag binanlian mo yan, meron ka ng pansit, no? May mga tao pong, sabi nga ay, na gano'n ang kaisipan. Pero lagi po natin tandaan, may tamang panahon para sa lahat. At ang Diyos lang nakakaalam ng lahat ng po yan. Minsan, kailangan mo munang dumaan sa proseso, magtiwala sa timing ng ating Panginoon Diyos. Kahit anong tagal po niyan. Sabi nga, pag ipinag-pray natin yan, ibig sabihin, we already surrender sa Lord. Siya na ang bahalang sabi nga, kung kailan yan, basta ikaw naniniwala. Paano yan? Hindi mo problema yon. Problema ni Lord yun. Basta ikaw naniniwala. Basta gawin mo lang kung ano yung kaya mong gawin. Kung saan ka nilagay, do it. Sabi nga, di ba, ng Ecclesiastes, o Mangaral 3 verse 1? Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Amen. Sabi nga, there is a time for everything. Kaya nga kung yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, basta yan i-impart sa iyong puso, paniwalaan mo yan. Pero mag-trust ka kay Lord. You need to trust God. Hindi natin alam kung kailan yan mangyayari. Pero isang banda, naniniwala ka. Dahil ibinigay yan sa iyo ng Panginoon, ipinanalangin mo sa Panginoon, mangyayari yan in His time. Yun po yung sinasabing total surrender. Hindi po ibig sabihin na wala ka nang gagawin. No? Minsan yan yung kaisipan na wala na akong gagawin. No? Basta bahala ka na, Lord. Since kay Lord na to, chill na lang ako. Parang ganon. Akala mo pwede ka nang magpabaya kasi siya na ang bahala sa lahat. Hindi ibig sabihin po na wala ka ng responsibility. Dapat kumilos ka pa rin. Gawin mo pa rin ang trabaho mo ng mabuti at gamitin ang mga talentong ibinigay ng Diyos. Ang commitment ay partnership with God. Yan po lagi natin tatandaan. If you committed, ang partner mo na ngayon si Lord. Okay po? When you're committed sa isang ginagawa, ang partner mo si Lord. No, hindi pagiging tamad. No? Kaya minsan naiisip din natin madali lang malaman ang will niya. No? Yan, basta gumawa ka ng mabuti, ganito ang gawin mo, kung ano nung parang sinusuhulan natin si Lord, no? Sabi nga, ang isang misunderstanding natin diyan, yung parang alam na natin agad ang gusto ni Lord, no? Yung akala mo automatic na malalaman mo ang plano ng ating Panginoon Diyos. O kung hindi, Lord, ano ba talagang plano mo? No? Isa question mo si Lord na hindi naman dapat. No? Kapag, sabi nga, nararanasan natin yun, kailangan nating mag-seek sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, at pakikinig sa payo ng mga Christian leaders. Okay, sino ba yung Christian leaders mo ngayon? No? Mahalaga po na meron tayong Christian leaders, kung sino po yung nangangalaga sa atin sa spiritual, upang makita natin o yung mga Bible study group natin, sino ba yan? No? Para makita natin ano yung will ng Lord. Hindi laging madali, pero worth it ang effort. Sabi nga, no, may nakausap po ako sa isa sa mga kasama namin sa Bible study. No? Para nung una, struggle daw talaga. Hirap pag-attend sa Bible study. No? Pero nung naranasan na nila yung sabi nga, yung pagkilos ng Diyos, no? Naranasan na namin kasi kasama po ako doon sa Bible study, ano? At yan, na-witness ko rin po yan, yung mga testimony nila. Isang kapatid doon nakakatawa. Sabi nga, kahit matapos na ang Bible study nito at magkaroon ulit ng panibago, attend ulit ako, no? Isang kagalakan, no? Pero alam niyo, Bible study hindi ko natatapos eh. Because His Word is always fresh. No? Meron din naman ho akong ang dami po ko na i-counter kasi sa Bible study. No? May mga tao rin naman na nagsasabi na hindi na ako liliban sa Bible study. Pero after all of a sudden, hindi mo na siya makikita. There's a different people, different season, at different reason. Pero ano pa man yun, mga kapatid,
Alam ng Diyos the real reason of all of that. At ang laging sinasabi ng Panginoon sa atin, when we commit, no, dapat partner natin si Lord. Make sure na yan ay pinagagawa sa inyo ng Panginoon Diyos. Kasi nga, minsan, we fail, no, sa mga sinasabi natin, no, lalo na minsan, pag nakikipag-usap tayo sa Panginoon, no, marami tayong, titingnan lang po natin, marami tayong promises broken to the Lord. Kaya nga mga kapatid, piliin natin na maging establish, no? Lord, your will be done. Let's start with that. Lord, hindi ko alam ang plano mo, pero your will be done. Kaya nga po, sa lahat ng ating aksyon, no, check our motives. Bakit mo gusto yung plano mo? Yan po yan. No? Para sa glory mo o sa glory ng Diyos? Sabi nga sa atin ng James 4 verse 3, no? At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang pagbigyan ng inyong kalayawan. Yan. No? Doon sa James 4 verse 3, no? You ask, but do not receive because you ask with wrong motives. Yan, napakalaga po na. Check your motives. Pag mali po yung motibo natin, tandaan po natin, wala mangyayari po dyan. Kaya nga, when you start it right. No? Yan po yung sinasabing being smart. No? Start it right. Gawin natin ng tama. Kaya dapat lagi nating isurrender ito sa ating Panginoon Diyos. Kung ang ating motives ay laging pag-surrender sa Panginoon Diyos, you will see. Mga kapatid, dyan po ka magtatapos. No? At sa ating pagtatapos, no, practical step o paano ba natin paninindigan ng pananampalataya natin ito. Our living out is ito. Practical step, bago ka mag-decide, mag-pray muna. No? Pwedeng sabihin natin, Lord, ito po ang bala ko. Kung hindi ito align sa plano mo, i-correct mo po ako. Bigyan mo po ako ng kapayapaan. Kapag yes ka at ng discomfort, kapag no. Sabi nga, no, yung discomfort, yan, makikita natin, no. Yan, minsan yan po yung aking dalangin, no. Pagka, Lord, kung yan ay yes ka, sige, go. Pero kung discomfort ka, no, sabihin yung will, makikita natin. Parang hindi ka panatag, sabihin na natin. No? Ako yan po lagi kong pray. No? At isang ginagamit kong practical step. No? Sandali. Parang may something dito gusto ipahiwatig ang Panginoon Diyos. No? No? At maging daily reminder po natin, ha? Hindi natin kailangang i-manipulate ang future. Minsan minamanipulate natin yung future. Diba? Lord, pag tumama ako sa wedding, pag tumama ako sa loto, gagawin ko ito. Hindi po natin kayang lukuhin si Lord. O i-manipulate si Lord. O i-bribe si Lord. Tandaan natin, mas mayaman si Lord kaysa sa plano mo. Mas mayaman si Lord sa lahat ng bagay na nasa isip mo. At kaya niyang ibigay yan. In a blink of an eye. Pero kaya hindi niya binibigay yan because there's something God wants to teach you o to show you. May gustong pakita ang Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin, si Lord, kaya niyang gamitin lahat ng sitwasyon natin. Failures, wrong choices. Basta tayo nananatili sa Kanya. Sabi nga sa atin, di ba, ng Romans 8 verse 28? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Okay, all things works together for good. Yan po yan.
Mga kapatid, pag inilagay natin ang lahat sa plano at kamay ng ating Panginoon Diyos, tandaan po natin, our God never fail. Hindi po siya nag-fail. Pero dapat ang puso natin ay align sa kanyang will. Hindi sa sariling ambisyon lamang natin. Sa ganitong paraan, ang Diyos mismo ang magpapatibay ng future natin. Kaya nga mga kapatid, ang Proverbs 16:3 ay hindi promise na lahat ng gusto mo ay mangyayari, kundi promise na kapag ang puso mo ay nakasentro sa kanyang will o sa will ng ating Panginoon Diyos, ang Diyos mismo ang magiging foundation ng success mo. Hindi pera, connections, o talent. True success ay hindi yung na-achieve mo ang pangarap mo, kundi yung na-achieve mo ang purpose ni Lord sa buhay mo. Kaya nga sabi doon sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future." Mga kapatid, ano yung plano mo o pangarap mo ngayon na kailangan mong isurrender sa ating Panginoong Hesus? Magtiwala tayo sa Kanya. Trust Him. Mas maganda ang Kanyang blueprint para sa iyo. Sabi nga ng Psalm 37 verse 4, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart." Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. At dyan po ako magtatapos. At ngayon naman ay ibibigay ko po ang nalalabing oras para sa aking partner at sa kanyang reflection. God's morning muli mga kapatid. Ito po ang aking reflection sa araw na ito. Sa ating mga natutunan sa umagang ito. Dito po sa Kawikaan 16:6 ay nagtuturo na dapat nating ipaubaya sa Diyos ang lahat ng ating gawain at plano. Malaki at maliit na desisyon sa pang-araw-araw na gawain. Sabi nga po kanina, surrender sa Panginoon, hindi control sa Panginoon. Sa pagtitiwala sa Panginoon, kinikilala natin ang kanyang awtoridad at humihingi ng kanyang pagpapala na nagbibigay daan sa kanya, nagabayan tayo tungo sa tunay na tagumpay at espiritual na paglago. Ito ay nangangahulugan ng paghingi ng banal na patnubay sa lahat ng aspeto ng buhay mula trabaho, relasyon, hanggang sa pang-araw-araw na desisyon at sa pagtitiwala sa kanyang presensya at patnubay sa ating paglalakbay. Tayo po dapat ay nakatuon lagi sa ano ang pinapagawa ng ating Panginoon. Paano po ba natin makakausap ang ating Panginoon? Sa pamamagitan po ng panalangin. Sa pamamagitan po ng panalangin, tumutugon po ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, tumutugon po ang Panginoon sa lahat ng ating mga katanungan. Kung atin lamang po tayo magpo-focus sa ating Panginoon at total surrender po talaga, yung wala na tayong pwedeng gawin or meron tayo, isusurrender natin sa Panginoon pero kikilos din tayo. Pagtitiwala na mayroong gawa. Kasi kung ipapaubaya po natin lahat sa ating Panginoon, tapos hindi naman tayong gumagawa, Lord, ikaw na lang bahala. Ikaw na lang po ang bahala sa trabaho ko. Pero hindi ka naman pumapasok. Paano ka pagpapalain sa trabaho mo? Kailangan po ay meron tayong pag-surrender sa Panginoon, pero gumagawa din tayo, kumikilos din tayo. Doon po na shape ang ating pananampalataya sa Panginoon para po yung clay pot. Di po ba ang clay pot hinuhubog siya, yung hinuhubog siya sa pamamagitan ng kamay. Kung hindi po yan i-shape ng Panginoon at basta na di po ba umiikot siya,
Paano ba paggagawa nitong mga florera o yung flower vase, ikot siya lang ng ikot pero ang shape niya hindi maganda kasi wala yung kamay nung gumagawa. Wala yung kamay nung nagsha-shape kung anong shape ang gusto niyang gawin or magandang gawin. Ganon din po ang ating Panginoon. Tayo po ay hinuhubog niya upang maging maganda, upang maging kagaya niya. Hindi naman totally kagayang-kagaya, kundi naaayon sa kanyang plano. Sapagkat sabi nga po na ang Panginoon, tayo ay nasa tiyan pa lang ng ating mga magulang. Na tayo ay nasa tiyan pa lang ng ating mga magulang ay alam na ng Panginoon ang ating future. Alam na ng Panginoon ang ating ang mangyayari sa atin. Pero nasa sa atin yon kung yung bang plano ng ating Panginoon ay doon ka patungo o doon sa hindi plano ng Panginoon. Kasi kung tayo ay bibitaw sa ating Panginoon, madidiskaril tayo, hindi tayo makakakonsentrate. At saka wala yung peace. Yan po ang napaka-importante. Meron tayong kapayapaan kapag tayo ay nakasa ating Panginoon. Yung pong ating pananampalataya, yun po ang maghuhubog sa atin. Yun ang magbibigay sa atin ng yung pananampalataya natin ang mag-shape sa atin sa naka-align sa ating Panginoon. So yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Okay, so sabi nga let your faith moves you. Hayaan mo yung pananampalataya mo ang kumilos sa'yo. Ang magpakilos sa'yo. Yan po yung sinasabi dito. At purihin ng Diyos. At salamat sa ating, sabi nga, sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pagpapahayag. At sabi nga tayo ay isang karangalan na tayo ay magamit ng ating Panginoon Diyos sa ating tuunan ngayon ang Proverbs 16:3 ng pinamagatan natin, the divine blueprints when faith shapes your future. At okay, so ngayon naman tayo po ay dumako sa ating mga partner online at ito po ay pinangunahan po tayo mula sa Villa Escudero ni Nay Winnie Patual. Kasama po natin, isang pagpalang umaga po din sa inyo. At tayo po ay sinundan ng aking magandang pinsan. Yan, aking pinsan mula dyan sa Alamada at ang buo naming angkan dyan, ang Gano Chua clan, dyan sa Alamada, Cotabato. Yan, kasama natin ang aking pinsan si Lilibet Chua. Yan. At syempre kasama rin natin si Nay Gloria. At yan. At sa Bulaking Chaong, syempre kasama dyan ang Kuya Chris, ang Ate Marta, yan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo syempre sinundan din ng ating kapatid, si Ate Cindy Mercado, mula po dyan sa Pampanga, yan. At kasama rin natin, God's morning mga kapatid kay Lord, yan. Kagalingan po ni Marife Patual, yan. Ayan, pag-pray din po natin mamaya. Yan, prayer request po ni Nay Winnie. Yan, at sabi nga ay yan, at okay. Kasama rin po natin syempre, hindi makakapag-jogging ito. Mula po sa family ng Azucena Tanyo, yan, kasama po natin si Ate Carmeline. Syempre, hi to Kidos, kay Jolene and kay Fau, at syempre na rin kay Brother Arthur. Yan. Okay. Yan, salamat po. Yan, mga pagbati sa mga pamilya nandiyan sa comment section. Praise God po sa buhay ninyo. Siyempre, kasama rin po natin ngayon ang Pios family. Yan, sa pamumuna po ni Kuya George. Yan, kasama po natin. God's morning, everyone. Praise God. Kalakasan to, prayer request ni Sister Rennie, Pastora Fem, Ate Marta, Ate Winnie,
Kuya Chris at si Kuya Joseph, no? Yan, kagalingan, no? Yan, ni Chakinay, Kuya Victor, Nay Gloria, Jezebel, Josie at kay Ate Lucy Kiamco, no? Kalakasan, mga prayer request ng kalakasan ni Sister Angel, Brother Rolly at Ezekiel Malasmas, no? At ang buong Bombani family, no? Pag-iingat kina Ian, Pastor Ed Rona, mula po ito kay Nay Gloria. Yan, kasama rin po natin sa bayan ng Liliw ang ating lagi din kasama si Nay Edna Arosena. Yan, kasama po natin. Yan, pag-iingat kila Anthony, Jerome, Julius, Ella, Marie, Lorena, Gabi at Maria Pe. Yan, sa malayong bansa. Pag-iingat sa aming mga apo, Yana, Gianna, Denden, Mikay, Aliyah, Rafi, Kate, and Dana, no? Pag-iingat kay Chris, at pagkukumpin ng simbahan. Mamaya yan, kasama nila dyan si Bernard, no? Yan, dyan sa church po namin sa Bulacan. Ingatan mo po ang mga bata pagpasok ko po at maulan, Kalakasan para kay Tip at ng baby. Yan, nakauwi na po. Yan, praise God po. At salamat sa pananalangin ng lahat para po sa aming kapatid na yan. Yan. And yan, kasama rin po natin siyempre si Pastora Fe sa mapagpalang umaga po at isang pagbati sa buong Andal and Artillaga family. Yan, pakingatan mo din po mga kapatid si Casey at si Kyle. Salamat po na Winnie sa yan, para sa aking mga anak. Yan, God's morning po. At syempre kasama rin natin ang aking isa ulit magandang pinsan dyan sa Cotabato, no? Si Ate Judith, no, Brigule. Yan, Chua. Yan. Yan. At okay, sabi ng aking kasama rin natin ang aking kapatid na si Caroline. Dyan sa Santa Rosa, Laguna. Sabi, this verse reminds us that the true success does not come from our own strength, wisdom, or strategies alone. We often make plans, set goals, and work hard to achieve them, but unless they are surrendered, into God's hands. When we do this, we align our desires with His perfect will and bring stability to our family. Okay. Yan, kasama rin po natin ang Kuya Chris Artillaga mula po dyan sa Bulacan, Chaong. Yan, at pagbati niya sa kanyang mga anak, mga barako. Brother Ian, Mark, Anthony, kay Jerome, kay Julius. Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Siyempre, kasama rin po natin ang aking magandang nanay, no? At batiin na natin ang aming buong pamilya, Get Gano Mercado Family. Yan, sa mapagpalang umaga ingat ka lagi dyan. At huwag paulan. Yan. Yan at okay. Yan. So, okay. Sabi rito ni Nay Winnie, I trust in you. No? Sabi naman ni Ate Gloria, Lord, salamat po sa Word of God na ibinahagi. Okay, isang karangalan po. Okay. At syempre kasama rin natin mula sa Usamis, kasama po natin si Doktora Julia C. Sa mapagpalang umaga po. At regard sa lahat, no, kila Sir Dodong, kay Brother Johan, kay Kerwin, kay Johnson, at sa buong family, pati po doon sa sister ninyo. Okay? At ayan, sa lahat ng ito. Kasama rin pala natin si Brother Arthur. Hindi ko lang alam kung nasaan, kasi nasa barko po yan. At sumingit, Nako, bro, isang karangalan. Okay, God's morning everyone. At dahil dyan, tayo po ay dadako na po sa ating pagtatapos. At tayo po ay mananalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa araw na ito na iyong itinakda upang kami ay paalalahanan, bigyan ng kalakasan at bigyan ng katugunan sa mga katanungan na ninanais naming sagot sa aming puso at isipan. Lord, kami po ay patuloy na ina-acknowledge namin, Lord, na ikaw yung guro na nagturo sa amin at isang karangalan na kami po ay bilang mag-asawa ay magamit sa iyong pagbabahagi ng iyong salita. Patunay, Panginoon, na ang lahat ng ito ay sa iyo lamang. At ikaw po, Panginoon, aming Diyos na nais naming mapupurihan at ikaw lamang ang Diyos na ang nais naming maitaas sa lahat ng ito, Panginoon. At sa iyong patuloy na patnubay at paggabay, salamat, Panginoon, sa iyong salita.
na aming napakinggan. At patuloy naming dinadalangin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na mayroong problema ayon sa kanilang kalusugan, financial, o anumang estado ng kanilang maging sa relationship, O Lord. Patuloy namin idinadalangin ang iyong kalakasan, especially, Lord, sa aming mga kapatid na ngayon po, Panginoon, ay nagdaranas ng mga karamdaman, Panginoon, ay dinadalangin po namin, Panginoon, na sila po ay alawin mo sa oras ng kalungkutan at pagkalooban mo ng kanilang pangangailangan, anuman ng pangangailangan sa area ng kanilang buhay. Patuloy namin idinadalangin din ang pasasalamat, O Lord, for your pagbibigay, Panginoon, ng safe, O Lord, ng para po sa panganganak ng aming kapatid na si Sister Tip at ng kanyang baby si Sebastian at ng buong family. Patuloy, Panginoon, na nagpapakita ka ng iyong kapangyarihan at ng iyong hiwaga. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at patuloy din namin idinadalangin na sa lahat ng ito, ang iyong patnubay at gabay sa bawat isa na ngayon po ay nakikinig, O Lord. Patuloy po kaming naniniwala na anuman ang dinidesire ng puso ng bawat isa sa oras na ito ngayon, maging ito man, Panginoon, ay karamdaman, maging ito man, Panginoon, ay anumang krisis sa buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ay alala sa amin na ikaw ang nagbibigay sa amin ng divine blueprint. Na kami po ay magtiwala at patuloy, Panginoon, na kumilos ayon sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Bigyan mo po kami ng kalakasan ng pananampalataya sa mga oras, Panginoon, na kami ay nagkakaroon ng struggle, O Lord. Nagkakaroon kami ng kalituhan at panghihina, Panginoon, sa aming sitwasyon. Ikaw po ang kalakasan ng aming buhay. At ito po ay isang paalala sa aming buhay na sa ngayon, Panginoon, ay sa iyo kami tanging aasa at patuloy na maglilingkod. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at sa bawat pamilya na nabanggit, especially, Lord, sa pamilya ng aking asawa, Panginoon, sa Castillo, Mandigma, O Lord, dinadalangin din po namin sila at patuloy din namin idinadalangin ang kalusugan ng aking asawa, Panginoon, na hanggang ngayon ay may ubo pa rin, Panginoon, at kami po ay patuloy na nagtitiwala, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong grasya. Muli, salamat po sa lahat ng ito. Ikaw po ang pinupuri namin at pinasalamatan at ikaw po ang Diyos na kailanman pinaniniwalaan namin na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Muli, salamat, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pananampalataya sa lahat ng area ito ng aming buhay. We thank you and we praise you sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. And we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.